Okay guys, ngayon gagawa tayo ng video. So kung naalala nyo, ito yung una kong solar charge controller, POMR, no? So bubuhayin ko siya ulit guys. Ibig sabihin gagamitin ko siya ulit sa off-grid ko. Sa ngayon, gumagamit ako ng SRNE MA series na 40 ampere charge controller. So naisip ko lang bubuhayin ko ulit tong aking POMR. So bago ko buhayin siya dun sa ating system is gagawa muna tayo ng video, no? So makakatulong to sa mga gumagamit nitong POMR 60 ampere na charge controller. Ngayon is hindi ko siya ginagamit, no? So ang gagawin natin ngayon pala guys is tuturuan ko kayo kung paano siya gamitin, no? Paano i-set up, no? Madali lang naman yung mga first time sa off-grid kung paano siya gamitin. So kung nakabili kayo nito, madali naman din intindihin yung manual. Ito siya. So, pero kung hindi nyo masyadong gustong basahin yung manual, pwede nyo nang panoorin na rin yung video na to, no? Para medyo jump start nyo na. Okay. So, ito yung ating charge controller. So, MPPT solar charge controller siya. Ngayon, ang unang nyong gagawin guys, kapag nabili nyo siya, siyempre basahin yung manual, and then pag alam nyo na, ang una nyo i-connect guys is yung battery. So wag nyo muna siya i-connect sa solar panel. So sa case yung ginawa natin dito, nag-extend ako ng wire para sa battery. Ito slide lang pala to guys, no? Itong cover na to, slide cover lang siya. So pag ni-slide natin yan, andito makikita nyo may sign ng, ito yung parang grid, ano yan guys, solar panel. So, yung sa gitna, battery, and ito, load, no? Kung meron tayong direct current load, pwede kayo maglagay dyan. Okay? So, ang una nyo gagawin is connect nyo siya sa battery. And pangalawa, kung gusto nyo nang i-connect sa system nyo, yung solar panel and DC load, no? Either of the two, pwede nyo siyang sundan. Pero unang-una is yung battery, no? Okay? And, sa case natin, pag connect natin siya hindi sa battery, no? Ginagamit ko kasi sa system yung mga battery ko. So ang gagawin ko is connect ko na lang siya sa power supply, no? Same lang naman din, same effect din siya ng battery, no? So meron tayong power supply dito. Yan. Pansin nyo, ito yung power supply ko. Sinet ko na siya ng 13 volts, no? So nag-extend na rin ako ng wire guys, positive negative dun sa ating solar charge controller. Okay? And gawin natin is ikabit na natin yung alligator clip nung ating power supply. So mag-on yan guys, no, mag-on yan. So naka-clip na siya, positive and negative. Yan, kita nyo ba? Yan, positive and negative, and output natin. So dapat mag-on na tong solar charge controller. Ayan. So naka-on na siya guys. Yan, napapansin nyo, ang una mapapansin is magkaiba yung voltage niya. Yan, kaiba yung voltage dito. Ito yung voltage, yung pinapakita niya palang voltage dito guys sa gitna is pag open nyo sa kanya, yun yung voltage ng reading niya ng battery nyo or nung kung anong power supply niya. So power supply ko is 13.0 volts, no? Kung sa battery, para malaman niyo yung voltage, gagamit kayo ng tester, no? Para malaman niyo yung voltage ng battery. Pero since ang gusto ko kasi saktuhan yung voltage niya, kasi i-calibrate muna natin yung ating POMR na solar charge controller. So napansin niyo yung difference niya, no? 12.7 volts lang yung reading niya, pero ang actual na sinusupply ko is 13.0 volts. So yun ang una natin gagawin, i-calibrate natin yung solar charge controller. Okay? So para makalibrate yan guys is pindutin nyo tong arrow key, tong arrow key. So gaganyan ko na lang dito, zoom out na lang natin to sa ating, ayan. Okay guys, ipindutin nyo tong arrow key na to hanggang sa mapunta kayo sa down. Yan, ito, arrow up pala.
ito sa battery guys, no. Ayan, no, may bat dito, itong pangalawang button. Hanggang sa mapunta kayo dun sa C, yung una niya, C. Meaning yan, calibration niya yan guys. So para makalibrate nyo, is i-hold nyo yung button na arrow up, no, hanggang mag-blink siya. So magbi-blink siya. Ayun, pwede niyo nang baguhin yung value niyan. So up and down to increase the value and to lower. So gusto kong ipareho siya dun sa voltage ng ating power supply. Syempre 13.0 yung sinusupply natin, dapat 13.0 din to. So i-up ko siya hanggang maging 13.0. So pareho na sila. Para ma-set mo yan, pipindutin mo yung last button. Okay, set. So 13.0 na. So ibig sabihin pag nag-exit ako dyan, bumalik ako dito. Bakit? Ayan. Ayan yung voltage niya. So kahit patayin natin yan, sige patayin natin ulit try natin. Pinatayin natin yung supply, binuksan natin. So magre-read siya ulit, babasahin niya. And ayun guys, nakita nyo ba? 13.0 volts. So yun na yung binabasa niya talaga. So para ma-double check natin, i-buy natin yung output voltage natin, no? Let's say gawin na lang nating 12 volts. Yan, 12 volts output. So mag-output ako ng 12 volts. Dapat 12 volts din dito ang lalabas. Para malaman ko calibrated na siya. Yan. Ayun na siya, oh. 12.0 volts. Pareho na sila. So ibig sabihin, calibrated na yung ating solar charge controller. So yun ang unang gagawin, calibrate nyo muna. Then pangalawa is i-set up nyo na siya, yung parameters niya based dun sa battery nyo. So may mga default setup din kasi dito guys, para depende sa battery nyo, no? So pag pinindot nyo tong arrow up na second button sa bat, meron dyang mga selection. Ito yung SEL na yan guys, yung para sa battery type. By default, ang nakaselect kasi dito sa POMR is seal lead acid. Yan, SEL na yan is seal lead acid. So para mabago nyo yan, is i-hold nyo ulit yung arrow. Yan, then arrow down, arrow up, no? Yan, flooded battery, ito FLD, lithium, LIT, user. Pwede tayo mag-user, no guys. Ibig sabihin, ikaw magmo-modify ng mga parameters mo. So, gel, meron ding gel type, no? Iba yung SEL sa gel, no? Seal lead acid. Yan, seal lead acid. Ito yon. So, kung halimbawa gumagamit kayo ng lithium, pwede na kayo sa LIT. Then, para ma-set siya, pindutin nyo yung last button. Yan, set na yan sa lithium. So, anong kakaiba ng lithium guys compared sa other battery type? So, titignan nyo yung manual nyo. May table dito guys. Ang seal lead acid, ang lithium ion phosphate, ito yan guys, oh, Li. So, ang kakaiba niya sa ibang battery, pansinin nyo, wala siyang float voltage. Dahil hindi kailangan ng float voltage ng lithium ion phosphate. Dahil wala siyang self-discharge, no? Yun lang yung reason kaya wala. So, yan na yung, ibig sabihin, yan yung parameters. Kung sinelect natin yung default na lithium, yan na yung default charging niya. 14.4 yung kanyang boost voltage. Wala siyang float voltage and low voltage reconnect niya is 10 volts, no? Ito yung tinatawag nilang LVD rin guys, no? Iba-iba kasi ng term dito, pero ito yung LVD na sinasabi nila. Para yun sa load nyo, kung maglalagay kayo ng load sa DC, ito, itong terminal na nandito. Yun lang yung ibig sabihin ng low voltage disconnect na yan. So, kung user, pwede rin yung gawin yan. So, pwede tayo mag-sample ng user, no? For the sake of this video, para pwede nyo i-modify yung tatlong yan. So, boost voltage, float voltage, and low voltage reconnect. So, okay.
So, gagawa naman tayo ng user. So, ayan, lithium na ako, no? Okay, pwede kong i-hold yung lithium. No, babaguhin ko siya, gagawin siyang user. So, arrow down. Yan, user. User yan, ibig sabihin. Then, set. Pag na-set nyo yung user, guys, arrow down kayo ulit. Arrow down, arrow up, no? Kung saan magano siya. Okay. So, arrow up, arrow down. So, yan. Arrow up pala, no? Arrow up, to yung calibration niya. User. Then, itong unang lumalabas after user, guys, no? Diba, pag ginanyan nyo siya, after ng user, yung unang lalabas na value is ito yung boost voltage, no? So, gusto nyong gawin siyang, sabihin nyo ng 14.6 kasi 14.6 yung boost voltage na nakalagay sa datasheet ng battery nyo. So, pwede nating i-hold yan. Then, magbiblink siya. Tatasan nyo yung value niya. 14.6. Okay? Then, set. Yung last button. And then, yung next, after ng boost voltage, wala na siya, hindi siya nagbiblink. So, pag pinindot mo ulit yung arrow key, lilipat naman siya dun sa float voltage niya. So, yung float voltage, for the sake of this video, sample natin. Halimbawa, ang float voltage niya ay gusto nyo ay 13.2. So, hold again, no, the second button, then arrow up, arrow down to increase or decrease the value. And 13.2. Mag-blink siya. Gusto mong set na nang yan, press the last button. Yan. Set na siya. And the next one, ito yung low voltage reconnect. No, low voltage reconnect. So, gusto mo ng mas mataas dyan sa value na yan, no? Kasi ayaw mong ubusin ng load ng DC mo yung energy ng battery mo. So, gusto kong taasan. So, hold mo again. And arrow up and down to increase. So, arrow up ko. Gusto kong isagad kung ano yung maximum dito. Okay guys, para dun sa user natin dito sa model na to ng POMR, ang low voltage disconnect niya or low voltage reconnect niya as per dito sa kanyang manual is a maximum is 11.7 lang. So, i-maximize ko na. So, set ko na yan. So, ayan siya guys. Set na natin yung tatlong parameters. Okay guys, recap, no. So, sa home screen, makikita nyo dito sa gitna yung battery voltage natin, which is nakalibrate na natin. Yan ang reading niya, 12 volts. So, pag in-arrow up nyo pa dito sa second button, is lalabas yung charging current niya. So, which is wala ngayon kasi wala tayong solar panel. No. Arrow up ulit, ito yung temperature ng battery, 31.9. Arrow up, ito yung calibrated reading natin, no, calibrated na siya. So, okay naman na, wala tayong problema dyan. And then, ito yung battery type natin, naka-user ako. Then, arrow up ulit, ito yung boost voltage, arrow up, ito yung ating float voltage, and arrow up, ito yung low voltage reconnect, 11.7. Then, pag press mo pa ulit yung second button, babalik siya dun sa home screen display. Then, mag-shift naman tayo dito sa kabilang display dito, itong 24 hours, tapos may bombilya. So, ito ay para dun sa ating DC load, guys. Ibig sabihin, by default, laging naka-on siya, guys, yung ating DC load. So, pwede natin i-modify lang yan. Kung pwede rin natin i-modify siya kung ilang oras ka lang gagamit ng DC load. So, pwede yan baguhin. So, dito sa third button, no? So, in-hold ko siya, kaya siya nag-blink. So, arrow up, arrow down to increase. Pero maximum na yung
24 hours. So kailangan ko na lang siyang babaan, no? So gusto ko lang is 10 hours lang. So kung 10 hours lang, ayan, pag nag-10, nag-blink, pindutin mo yung last to set, no? Yan, 10 hours na lang yung working time ng ating DC load. Okay? So okay na tayo dyan. So ano pa? So battery, okay na. Sa load, okay na. Ito, display lang to ng solar panel. Wala tayong control guys sa solar panel. So kung ano yung ini-input kung ano yung ina-output ng ating mga solar panels, yan na lang yan. Tinatanggap lang yan ng ating solar charge controller. Wala tayong pwedeng ma-modify doon, no? So, pero dinidisplay niya dito sa solar panel yung watts, no? Yung power na na-generate niya. Pag press mo pa ulit yung voltage ng solar panel, no? So dalawa lang siya, watts and voltage niya, power and voltage. And ano pa makita nyo sa display? Ito guys, itong tawag dito, work mode niya, work mode guys. So nakalagay dyan 3.0 ngayon kung nakikita nyo pa. So nandito rin yan sa manual guys. So last page yata, if I'm not mistaken. Ayan, last page. Working mode guys, ito. So 3.0 means night mode. So ang night mode, basta hindi siya nakadetect guys ng power from solar panel, nagna-night mode na siya, no? And ito nga yung 4.0, ito yung MPPT mode, no? Na ito yung 7.0 absorption mode and 8.0 is floating mode, no guys? So kung naka-lithium ka, wala kang 8.0. Nasa MPPT mode ka lang and absorption mode during charging ng battery, no? During daytime to guys. So expect nyo na naka 4.0 yan at 7.0 yan sa daytime kung naka-lithium kayo. Tapos kung halimbawa ng ibang battery type kayo, meron din kayong 8.0, yung floating mode, which is ibig sabihin nun full charge na yung battery nyo, so nagfo-float na lang siya, no, para hindi siya mag self discharge. Okay.